Ngayong araw ay day 11 na ng aming pagmumotor dito sa Turkey. Excited ka ba, boss? Yes, sir! Sa mga followers natin at mga nanonood ng video ito, sabihin nyo lang na napanood nyo yung video ito para magkaroon kayo ng malaking discount sa Cappadocia Enduro Tour. At siya nga pala guys, yung friend natin nag-aaya na mag-off-road adventure, no? Maganda yun. By next year of May, most probably, sa mga gustong sumama. Gora, smoking kills in the gas station. Let's go. On the basket. Ganda. Super. Ayan ang paso namin, guys. There you go. The view, so nice. Turn on the intercom. Hello, Mommy. Narinig mo ako? Is it loud and clear, Mom? Yes, it is. Come on, baby. Take care of us. Please, huwag kang mapaplat. Huwag kang magkakaroon ng kahit anong aberya sa tour na to. Para happy-happy talaga. First class. Let's go, Mommy. Ngayong araw ay day 11 na ng aming pagmumotor dito sa Turkey. Excited ka ba, boss? Yes, sir! So na-experience namin napakarami kong na-experience dito sa Cappadocia. Guys, alam nyo ba, this is the best location na mag-stay kayo for a week kasi napakarami nyo pwedeng gawin. Imagine nyo guys, sa loob ng isang oras nalibot ko yung mountains na yun, oh, using a Beta 250 RR. At wala daw silang 300 edition dito kasi hindi nag-release ng 300cc ang beta dito. Puro 250 lang yung marerent mo dito. Gusto ko shoutout guys yung ating motorcycle rental dahil meron tayong special price sa kanila. So mga followers natin at mga nanonood ng video ito, sabihin nyo lang na napanood nyo yung video ito para magkaroon kayo ng malaking discount sa Cappadocia Enduro Tour. Ayan, yan yung pangalan na ilalagay ko yung kanilang Instagram account dyan. Tawagan nyo lang sila kung gusto nyong mag-book ng tour. Sabihin nyo na panood nyo kay Alfred Watermax. And then, they will give you special price and one free. Ano yung free? For example, meron kayong limang rider o 3 kayong rider. Isa sa inyo libre. Malaking bagay din, di ba? So, save mo na yung video ito, ipakita mo sa kanila na napanood nyo. O kaya, kung di mo ipakita, sabihin nyo na lang. Yun. From Alfred Watermax channel, Instagram, Facebook, or YouTube mo napanood to, okay lang yan. Basta masabi mo sa kanila yung pangalan ko para mabigyan kayo ng discount. So, yan ang mismong special price yan sa atin ng owner na si Adam at Alper. Ayan, sila yung dalawang may-ari niyang agency na yan. Eh, sabi nila sa akin, they won't get discount kung hindi nyo sasabihin na napanood nyo sa channel ni Alfred Watermax. Eh, naman nag-vlog ako, meron tayong special na nakukuha. So, bibigay ko naman yan sa mga followers natin if meron mga blessing na ganyan, di ba? Ngayong araw nga pala guys, balik tayo sa ating motovlogging journey. Punta tayo ngayon sa going south tayo. Paikot tayo nakaraan going north, ngayon south naman. 270 kilometers ang ating biyahihin ngayong araw. Medyo malayo guys, pero I'm sure na magiging exciting yon. Meron ditong parang travel area na pinupuntahan ng mga karamihang turista dito. Alam niyo yung pelikulang Troy? Di ba ginanap dun yung mismong horse na gawa sa kabayo? Yun na isang tourist spot dito. Yun mismo yung ginamit sa movie. Nasa sentro yon. Kaya lang hindi worth it puntahan ngayon dahil out of way yon sa
itinerary natin. According to our tour guide, dahil syempre mataas ang standards ng mga to, ang gusto nila syempre yung talagang pag pinuntahan mo yung isang lugar, may wow factor, tsaka dapat ma-enjoy mo yung lugar. Hindi yung basta-basta pupunta ka lang doon na titignan mo lang yung kabayong gawa na naman ng movie film, no? Kunyari, ano pa bang makikita mo after that horse? Wala na. Wala na daw, kaya wag na lang puntahan, di ba? So better na lang na hanap lang tayo ng ibang ruta na pwedeng mapagpasyalan, mapagbiskitahan. So ganun ang sistema namin dito. Gusto namin sulit. At siya nga pala guys, yung friend natin nag-aaya na mag-off-road adventure, no? Maganda yun. By next year of May, most probably, sa mga gustong sumama. Kung mayroon kaming panahon ni Ella at kung makakaya namin isingit sa aming schedule, let's go. Pero kakaibang adventure ito, medyo hardcore. Not for the beginner rider, not for the amateur. Professional rider lamang ang invited. Okay? So, pag sinabing professional rider, dapat off-road capable ka, mahaba pasensya mo, tapos off-road and highway capable, kaya, kasi 50-50 yung gagawin. 50% off-road, 50% on-road. So yun, medyo hard yun. Bawal ang mga boxes. May isa lang box tsaka tent. Sa tent ka matutulog kasi bundok. Okay? Sa mga gusto naman magsama ng, syempre, asawa, kagaya ni Ella, sasama ko siya. Sasakay sila sa 4 wheels. May backup car tayo. Tapos, doon nakakarga yung mga luggage natin. So, we're going to sleep on the tent. Pero next year pa yan, matagal pa yan. Pero mabilis ang panahon eh. Yun yung itinerary namin. Pero ngayong araw guys, marami pa tayong lugar na pupuntahan. Kaya, enjoyin muna natin tong loop. Nung pumunta kami dito ni Ella, ito ay Turkey Loop. So, iniikot namin yung buong Turkey with 4,000 kilometers. Pero sa totoo lang, marami pang itinerary dito, maraming lugar dito na pwede mong mas ma-experience ng okay. Syempre, alam ko naman na medyo kulang pa yung ating kakayanan sa pagbumotor. Syempre, kailangan natin mag-practice, no? Para mas safe tayo sa kalsada. Kumbaga, we are investing to our gear and we also investing to our skills. Hindi pwedeng ganda lang ng gear, protection lang, hindi pwede yun. Dapat, pati yung riding skills mo ay ini-investan natin. Pansin nyo guys, siguro mga dinaanan namin ngayong tour na to sa loop, I could say 10% lang ang off-road. 90% is asphalt, 10% off-road. Pero you could choose pwede ka pa rin na mag-asphalt all along the way. Kaya lang syempre yung ibang kasama namin gusto rin na-experience din yung mga off-road. Kaya naman medyo mini-mix natin ng konti. Pero yung off-road pang beginner lang kasi may kasama tayo na non-off-road capable. Grabe guys, sobrang sarap ng mga pagkain dito. Tumataba ako. Balloon Turka. May balloon din dyan. Daming lemons. Melon guys Again. Daming melon. Ano ba yan? Melon di ba? nga. Oo. Yan yung kinain natin kagabi. Ang tamis niyan. Makakalat ako. Sana meron tayong kasama sa tour natin na pipik natin yung melon, no? Tapos doon natin kaganyanin, no? Kainin natin dyan. Ang tamis Oo. Nakamotor ka, Alfred. Yun, mami, Tami. Di ba ang mga pakwan matamis daw yan pag tag-araw? Kakadepende sa lupa. Tignan nyo yung agricultural nila, no? Ang lalaki ng mga pang-araro ng mga bahay dito. Pang-araro ng bukid, hindi pang-araro ng bahay. Buti talaga nandiyan ka, mami, na i-correct mo yung mga salita ko. So, sobrang excitement ko kasi medyo na-overwhelm ba? Nawawala sa hulog yung salita. Pang-araro ng bahay. Nagkalituan na. Ang dami, Magiging fertilizer na lang yun. Grabe, tingnan nyo guys, Pumpkin. Why they not getting it? Bulok na iba, no? Nami, ikaw ang expert pagdating sa farm. Anong masasabi mo sa farming nila? Ang ganda. Hindi ka magugutom. Lahat ng restaurant nila, pag pinasok mo, di ba? Bibigyan ka ng Salad. libre, no? Tapos, bread, unlimited. Libre yan. Wala kang makitang homeless dito. Wala kang makitang nanlilimos. Simula nung dumating kami. Kasi lahat magkakaroon ng trabaho dahil sa loob ng lupa. Dito, magugutom ka kapag tamad ka na lang siguro. Pinuti mo.
bagay, kahit saan naman, magugutom ka talaga pagka tamad ka, no? Tamad ka. Ganda yung lugar nila. Imagine nyo guys, pag upo mo pa lang sa restaurant, kahit saang restaurant yan, sabihin mo na kahit karinderya, kasi kumakain naman kami sa mga gilid-gilid eh. Kumakain kami sa, hindi special yung mga simpleng kainan. Eh makikita mo doon na talagang bibigyan ka nila ng tinapay, vegetable, yung salad, tapos tsaka ka mag-order. Marami silang supply ng pagkain dito. Pati sa mga alagang hayop like baka, kambing, tupa, madami sila dito. Yung pinuntahan ko nung nag-paragliding ako, ang daming baka. Grabe, kitang-kita mo sa ibabaw. Gas. Our first gas for today, for our day 11. Hey, no smoking. No, go away. That's good. Okay. 1,215 lira. Okay. You pay by card. I wait you here. Bora, smoking kills in the gas station. Crazy, Bora. Turkish problem. Smoking, too much. Guys, ito yung itsura ng motor na bumiyahe ng 3,000 kilometro sa Turkey. So ito lang, malinis pa siya eh. Kasi kung sa atin bumiyahe ng 3,000 kilometro, 2 beses nag-off-road yan. Pero okay pa rin. Nasubukan din magmotor ng yelo at nagmotor ng buwangin. Okay to guys, so galing to sa Moto Market eh. Tinali namin dito. So kapag ka over luggage ka, palagay mo lang yung mga gamit mo dito sa bag na to. Kasya na lahat ang baon ni Ella. Let's go. Bye. Dito pati mga babae, smoking problem. Seklok kabarklak. Kabakla. Hindi ko mabasa yung mga nakasulat eh. Nigede Adana. Pag inaantok, kumain ng chocolate, power bar. Masarap. Dark chocolate yan. Sa dalas mo kung sinusubuan, mami, sanay na sanay ka na kung saan ang posisyon ng bibig ko, no? No. Praktisado ka na. Mga limestone, ano? Nasa ibabaw. Uy, lugaro. Ayan, oh, butas-butas, oh. Coffee. Tapos na kami dito sa A. Tanggalin na yung A. Now, dito na kami sa B. Done. Next natin, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa. Making an audio check. Mommy, are you there? Yeah, loud and clear, my love. Honey bun, sugar pump, pampi-ampi-ampin. And I want to sing these songs to you. Bye-bye. Sayonara. Okay. Okay na tayo, Mami. Yeah, I'm good. Okay, alis na kami dito sa Heritage. And si Google is showing us a different road. Eh kaya nga tayo mayroong tour captain, di ba? Para sundin kung saan yung daan na mas okay at mas makikita natin yung mga scenery compare sa mga expressway. Pero mas excited ako guys sa hard off-road, no? Mag-enjoy talaga ako doon, men. Kaya lang wala akong helmet cam doon. Pero still, masaya. Kahit naka 360 ako na walang microphone. Pero may mga extras kasi kaming ginawa. Pinuntahan namin yung mga hindi pinupuntahan ng ibang mga trail rider kasi medyo mahirap yung part na yun. Yung talagang ganun na yung motor. Nasa almost 90 degrees na kung hindi ka marunong bumalanse, ako susubsob ka doon. Yung isa naman ay inaho namin, mga 80 degrees yun, uphill, ang haba. Oh. Ganun yung tulog ng motor, ang haba eh. I like it. Mami, Oh, yeah. happy ka ba? Kahit hindi ka nakasama sa trail ko, are you happy for me? No naman. All brown. Ganda eh, ang daan na sigsag eh, no? Nakakawala yung mga tupa dun sa taas, oh, dami. Galing ang mga tupa na yan, ano? Ang dami nila. Tupa! Ito ang tupa.
Ito ang bundok. May tupa. May puno din akong nakita. 9 minutes na lang, nandun na kami sa location na pupuntahan namin. Bosela, ano nga sabi mo sa mga punong yan? Napakadami, oh. Ang gaganda, oh. Dito lamang sa may puno. Pagdating mo sa taas ng bundok, wala ng puno. Kamusta ka naman dyan, boss? Di ka ba inaantok? Antok na nga. Maaga kasi tayong gumising para kay hot air balloon. At least, di ba? Meron tayong experience ng hot air balloon. Best experience yun para sa akin. Highlights yun. Doon yun yung pinaka-highlights. Parang hindi ka nakapunta na Cappadocia, Turkey pag hindi ka sumakay sa Lobo. Iba yung feeling, no? Siguro kung di tayo nakarating doon, babalikan natin yun. Siya nga pala guys, speaking of hot air balloons, nagbabago-bago ang presyo nila, no? Depende yan sa tour agency na maubok ninyo at sa weather condition. Nung dumating kami doon, di ba, 4 days na walang hot air balloon. Alam mo ba kung magkano? 350 euro ang per head. So, medyo mahal. Tapos, kinabukasan pa kami sumakay. Mas mataas kasi pagka sa hotel ka nag-book. Mabuti lang yung local guide namin, taga rito. Nababargain niya ng mura yung mga ganyan. Okay, nakita niyo ba yung view sa likod namin? Oh, yan guys, oh. Yun, ang maganda. Let's go. So, pupunta kami dito para makita natin yung ganda ng view na yon. Ngayon, pabalik na naman kami for picture taking. Tapos mag-ride tayo doon in 900 meters. Ano yan? Papunta na ng hotel? No, hindi pa. Meron pa tayong 4 na stopover eh. Maga pa para sa hotel. 6 hours yung motorcycle riding natin. Pasanti, Adanang. Dapat doon tayo hinto eh. Saan? Sa restaurant na yan. Maganda na yung klima, 20 degrees na oh. Hindi na ganun kalamig. Dapat ganyan lang. Oo, para wala akong alaman sa loob na heated. Tatanggal na ako ng windbreaker ko. Babagal ako kasi mawawala yung nasa likod natin. Kaya lang hindi naman tayo pwedeng maputol doon sa dulo. Magbagal ako para mag-slow down sila ng kusa. Ayan, yan yan, sila na yan. Okay. Lalaki ng truck oh. Huwag muna. Puro mga Mercedes-Benz no? Kung sa atin, Puso at Isuzu yung madami, dito Mercedes-Benz. Dami oh. Dito yung daan ng kanilang kalakalan. Yung mga dinaan natin, puro mountain area kasi. Ito yung unang beses tayong napadaan sa gantong klaseng kalsada. Okay, another gas station guys. Pero marami pa akong gas. Umikot lang. Rest. Ano ba? Coffee break. Malayo din kasi yung biyahe. Baka inaantok na. Oop, yeah. Oh, flat. Kaya pala. Flat tires. Oh no. I hope it's not worse. Let's remove this kasi hindi na kami dumaan sa Aliha. Papunta na kami dun eh. Oh. Bora, are we going now to hotel? No, group going hotel. 10 minutes here, water. Okay, rest. 10 minutes. Okay. Okay. There's quick decision making since sira yung gulong ng ating team leader. We will proceed to our hotel now. At doon lang kami magkikita-kita. That's a very good idea kasi pare-pares din kaming pagod and we don't want to spend our precious time dito. Maganda lang talaga may Google Map. Wala akong masyadong nakitang special sa itinerary natin ngayon. What I could say is dalawa yung stop kasi na nagpasan natin. Supposed to be dapat we're going to drop by sa isang waterfalls at sa isang scenic view na canyon. Pero hindi na natin nadaanan yon because of sira yung gulong. So dalawa lang naman ang na-escape. Pero ngayon nakadaan naman tayo guys sa isang museum, Christian museum na makikita nyo guys doon yung mga butas-butas na kuweba na nadaanan natin. Bali yun yung mga nadaanan natin. Supposed to be dapat mga 5 yan or 6 ay 5 yan or 4 na view ang makikita natin ngayon. Pero nagpasa natin yung iba. So ganoon talaga guys. Pagka ganyan, huwag na lang tayong complain kasi magiging worse pa ang lahat eh. So mas maganda lang, safe tayo makarating sa hotel natin, makapahinga tayo dito ng maayos at makabawi tayo ng lakas natin para bukas. Even though the tour is well planned, pag-organize, maganda, pero kapag talaga may nasirang motor, talaga mag-i-skip tayo guys. Kasi wala ka rin makikita doon at ayaw din namin bumiyahe papuntang hotel ng madilim na. Mas delikado yun. Doon na tayo sa hotel magtutuloy ng ating vlog at tingnan natin guys kung ano yung hotel na tutuluyan natin ngayong araw.
Nakakita kami guys ng isang bahay na nakasakay sa truck. Dito talaga yung literal na kapag tumawag ano. Paano mami tumawag dito? Pa-deliver nga po ng isang bahay. Okay, coming. Isang bahay nakakarga sa truck. Tapos meron din talaga isang truck nakakarga sa truck. Dump truck na nakakarga sa truck. O imagine nyo yun. Malaki na tangke oh. Ay, ng mga plastic tank oh. Yan, maganda oh. Pang water reservoir oh. Dito, pwede kang magpa-deliver talaga ng isang bahay kasi maluwag ang kalsada, no? Sa atin, ewan ko lang kung may papasok yun sa mga eskinita. Subukan mo nga, mami, businessin yun. Fabricate ka ng bahay. Pre-order. Sharp turn. Ayan, road is closed. Di ba doon sa kabilang side? Doon, no? Ikot na lang. Parang small village yung tutuluyan natin I think Airbnb to. Alam nyo guys, sa South Africa, pag magra-ride kayo doon, mas maganda na mag-Airbnb lang kayo compare sa pupunta kayo sa mga hotel. Pero dito, I don't know kung Airbnb ba to. Kasi naman, ang ganda ng tuluyan naming hotel, yung Zia Hotel sa Cappadocia. The best yun guys sa lahat ng tuluyan naming hotel. Ang ganda nun. 5-star yun daw. Yes, it's 5-star. Kaya naman ganun kaganda, di ba? At alam niyo ba guys, bago na matapos ang video ito, total palapit na kami sa aming hotel na tutulugan ngayon. Gusto kong i-share sa inyo kung gaano kami kaswerte ngayong nag-ride kami. Yung nilamig kami ni Ella. Nakita niyo guys, di ba, nag-ride kami sa napakalamig na lugar. Alam niyo ba, after kung makatawid kami doon, nag-snow na ng matindi. Wow, ang ganda naman ito. Cherry Garden. Hindi to Airbnb. Isipin mo, sa loob ng skinitang to, may magandang ganito. Cherry Garden Hotel. City and Spa. 5-star hotel din to, mami. 4-star. Okay, success. Touchdown, guys. Ayos.